Para din po sa kapakanan ng publiko, gusto ko sanang matanong kung nagkaroon na po ba ng pagkakataon si Mr. Madriaga na i-total ang lahat ng mga ah, amounts na ina-allege po niya sa kanyang affidavit and supplemental affidavit. Bale sa pagkakaalam natin, ito yung naaalala niya na nahawakan niya, may instruction sa kanya na i-receive or i-disburse. Meron po ba na kayong chance na matotal? Tinry ko po kasing i-total. Tapos gusto ko lang pong ipadaan sa inyo kung naaalala nyo or nagkaroon na po kayo ng chance na lahat ng mga inallege ninyong amounts, na total nyo na po ba lahat? Meron po akong total dati pero depende po pag kung anong pick up po, kung para saan, o kung labas po ng bansa, o kung ipapaabot lang, o para sa amin sa isip. Nag-focus po ko yung para lang sa amin sa isip during the campaign. Okay. Ano po yung naaalala nyo na total? Nasa na 1 nasabi billion, nyo? nasa 1 billion din po. Nasa 1 billion. Apo. Okay. For the interest of the public, Madam Chair, gusto ko rin pong i-run down lahat ng amounts na inallege, kung aari po. May proceed. That is by way of your manifestation. So Yes. long as all the informations, the statements that you will be making are contained as well in the supplemental affidavit. Yes. You may proceed. Thank you, Madam Chair. And in every step naman po ay ipo-point out natin kung anong paragraph po nakalagay sa supplemental and original affidavit ni Mr. Madriaga. So, dito po according to paragraph 10, merong 250,000 at siguro po una pong clarification, meron pong amounts in the supplemental and the original affidavit that hindi po saklaw or hindi po in relation to VP Sara but to PRRD. Tama po ba, Mr. Madriaga? Tama po, Madam Chair. Okay. Madam Chair, for example, paragraph 10 of the supplemental affidavit points out ang una niyang nakuha sa pagsimula ng relasyon nila with PRRD ay isang 150,000 and isang 100,000. So 250,000 in total. Tama po. Then, in paragraph 14, may marireceive na 25 million, no, sometime in 2021, para po sa kampanya ng ISIP. Tama po ba? Tama po. And subsequently, ginamit to para pambili ng iba't ibang mga kagamitan. No? May dalawang Harley-Davidson motorcycles, may dalawang Ducati motorcycles, may 7 Yamaha motorcycles para po sa mga miyembro ng ISIP. Tama po ba? Tama po, Madam Chair. Okay. Meron din po, subsequently, nagsabi na bank accounts na hindi nyo na din masabi kung ano talaga ang mga nag-pass through na cash. Tama po ba? Tama po, Madam Chair. Pero po, may na-flag siya na three instances, 3 separate occasions na may 100 million pesos na ipipick up in relation sa mga accounts ninyo. Tama po? Opo. Okay. Then meron din po dalawang manager's checks na inattach niya rin po as annexes. Yung isa, 84,200,000. Yung isa, 4,800,000. This is paragraph 27 of the supplemental affidavit. Tama po? Tama po, Madam Chair. Okay. Then meron din po last, no, mga tuloy-tuloy na efforts na magkampanya yung ISIP. Meron pong 175,000, no, from na Million po, 175 million according to paragraph 38 from Lin Wei Xiong. Tama po? Opo, tama po. And then lastly, merong 100 million from Maestrado Lim, paragraph 42. Tama po. Okay. Other than this, no, meron din pong na point out sa original affidavit, no, this is 1 billion, paragraph 22, first quarter ng February 2020, no, to be picked up at Jollibee Kamuning, Quezon City. Tama po? Tama po, Madam 1 Chair. billion ito. Separate po ito doon sa kung ano yung nakalagay sa supplemental affidavit. No. Hindi ko na po na-mention pero meron pa pong isa, 15 million delivered to Attorney Ryan at Ombudsman, paragraph 41. Tama Opo, po? Madam Chair. Pero kung ito total ko po lahat ng minention ko, hindi ko po i-count yung 15 million dahil parang hindi din nasabi kung saan galing, no? That is 1,689,250,000 na dumaloy sa kamay po ni Mr. Madriaga
at the instruction of PRRD. Ang iilan dito para po sa benefit ni VP Sara Duterte and her campaign. Tama po ba? Tama po. And hindi pa po kasama dito yung nakalagay sa original affidavit na dito po niya sinasabi na may direct instruction si VP Sara Duterte and her team na i-handle niya. Specifically, yung na-exhaust na po sa other questions, yung 125 million pesos in 4 separate bags, each containing 30 to 35 million pesos. Tama po ba? Tama po, Madam Chair. Yan po. And then lastly, 80 million pesos around the same time. This is in paragraph 19 of the original affidavit, instructed by Colonel Nolasco. Tama po ba? Tama po, Madam Chair. Clarificatory question po in this particular paragraph. Bakit po stinate nyo sa affidavit itong 80 million na ito? Bakit po? Pakiulit po. Bakit po ninyo sinulat? No? Bakit nyo inulat ito sa affidavit ninyo na may 80 million pesos na binigay sa inyo si Colonel Nolasco? Ito po yung sa first affidavit ko. Yes po, sa first affidavit ninyo. Dineliver ko po yun. Kinuha ko po yun, dineliver ko sa Mega Mall sa 3rd floor, building A. Tapos may kumuha lang po. At the instruction of Colonel Nolasco, tama Opo. po ba? Opo. Okay po. Sinabi niyo po dito, around the same period, bago po kasi itong paragraph na ito, yung mga earlier paragraphs ba tungkol doon sa confidential funds. Pwede po bang maklarify dito kung kailan po ba itong instruction na ibigay sa inyo? November or December po yan. November or Same December period of... po pa. Ayun, bali last quarter po ng 2022. Okay, last quarter of 2022. Okay. Kung ito total naman po lahat ng mga amounts na may dumaloy na instruction as alleged po ni Mr. Madriaga kay VP Sara Duterte and her team through Colonel Nolasco, ang total po niyan ay 205 million pesos. And it was during her incumbency as the Vice President. So, malaking amount po ito, not an amount to scoff at, no. Ilang mga classrooms ba? Ito na po, manifestation ko na po to, Chair. 500 classrooms ang kaya magawa ng 125 million. Kung nakapeg nga po ay 250,000 per classroom. What more kung idadagdag po tong 80 million and what more ang dumaloy na 1,689,250,000 sa kamay po ni Mr. Madriaga. And this is not even accounting lahat po ng pera na dumaloy sa kanyang accounts. And hindi po niya maalala dahil hindi po nakalagay po dito sa affidavit.